Hello po. So, this one, I'm gonna discuss about the short-term rentals. I mean, short-term rental management. So, alright. So, first of all, what is short-term rental? What does it mean? It's a rental which is, of course, short-term. Kano ba, how short is short-term rental? So, these are stays or rentals for with a duration of less than 30 days. So there are other names for that which may be more familiar for you. So they often describe it or call it as transient rentals, vacation rentals, and then short-term vacation rentals, and then also resort dwelling units and of course, the very famous term that we use here in the Philippines, it's called staycation. Okay, so let's compare what is the short term, what is the long term rental. What's the difference about that? So we always are familiar with the traditional rental, which is the short term rental. So that means it is a month's or year's rent, which we typically do for when we're renting for long term, right? It's usually hindi siya furnished. So, yun nga po, yung mga nakikita natin sa Facebook postings na for rent na mga houses, sa mga subdivisions, mga ganon. So, that is what we call short-term rentals. Usually, it's 6 months, 1 year, 2 years. So, yun po. Ang Also, with this short-term rent, with the long-term rental, on the owner's perspective, um, mababa ang monthly cost niya. Kasi, for example, pagka nagrenta ka na dito ng three bedrooms um, townhouse or house, that would be like 10,000 compared to the furnished ones. Mas, syempre, pag may gamit na mas mataas na yun, no? Pero, ang kagandahan sa short-term rental, ay sa long-term rental, it is a steady cash flow. Kasi nga meron kang secured na kontrata. For example, magpipirmahan kayo ni tenant for 1 year. So that means in 1 year, meron kang just 10,000 per month, but it is secured mostly, no? If hindi hindi magpe-preterminate ng kontrata si tenant, you will have a steady cash flow or a secured cash flow na 10,000 per month. Tapos, yun nga, as I mentioned earlier, it's usually executed with a lease agreement. And what are the benefits of a long-term rental? It has a lesser maintenance. Hindi siya time consuming sa part ng owner kasi nga wala namang gamit eh. Tapos next year pa ulit siya aalis, lilipat kung sakaling matatapos yung lease agreement. So, yon. Tapos, it is usually located sa mga residential. So, for example, sa mga barangay, subdivision, ganon. Yun nga, yung neighborhoods, yung mga subdivisions, villages, yan. So, that is the long-term rental. So, pag kinumpare naman natin siya sa short-term rental is, of course, yung sinabi ko kanina, it is less than a month. It is also a fully furnished with essentials. Kagaya siya ng hotel. Ayun, parang katumbas siya ng hotel. Tapos, it is called commonly Airbnb rentals. So, kumbaga, sa isang toothpaste, ang alam nyo kagad, imbis na toothpaste ang bibili niya, sabihin nyo kagad Colgate, ganon. So, Airbnb, when it comes to short-term rentals, Airbnb is famous for that. Again, what are the benefit naman ng short-term rental? It has a higher cash flow than long-term. Kasi si long-term, monthly siya nagpa-pricing. Samantalang si short-term rental, mataas yung charges niya kasi minsan about like 2,000 per night, 2,500 per night. So if you can multiply that to 15 to 30 days na mabubook ka for that price. Syempre hindi lang yun. I think that will be double to triple of what you are earning
kaysa dun sa 10,000 per month 'no. Tapos ang ano lang po dito, ang kind of challenge lang dito is it takes higher maintenance kasi siyempre, pagka-checkout ng guest meron ka ulit booking. So, kailangan you have to make sure that that your property would be, cleaned and ready and well-maintained bago dumating yung susunod na guest, yun. And also, ah, sa short-term rental naman, it is commonly located in vacation or tourist spots. So, um, aside from residential, from that vacation or tourist spot city, pwede rin siya sa business district. So, for example, short-term rentals are very, very famous sa mga Makati, BGC, yung mga business districts kasi may para mga conference, may mga business trip do'n, conference that will take just 3 days to 5 days. So, kailangan nila ng mapag-i-stayan. Tapos pagdating naman do'n sa mga vacation tourist spots like Tagaytay, Baguio, and whatnot, siyempre may mga magbabakasyon do'n 2 nights, 3 nights o kaya may mga ano sila, may mga OFW sila na mag-i-stay for some few weeks before bumalik ulit sa ibang bansa. And yun yung mga ano, location na sikat yung short-term rental. Kasi yun nga yung market nila. So, for the vacation and tourist spots, that will be the travelers, the tourists, and then for business districts, yung mga business people na merong assignment doon for just a few days, few weeks, ganun. So, yun po. What are the advantages of a short-term rental? For short-term rental, mas madali siyang simulan, mas madali siyang i-establish. Tapos, low cost for startup siya. So, you can rent a property for 1 year and then hindi mo kailangan bumili ng property and ipasok sa pag-ibig or bank loan. You can just rent for 1 year and then isa-sublease mo na siya, i-furnish mo siya, de-decorate mo na siya, tapos pwede mo na siyang simulan. Tapos, yun. Ayan. Tapos, yun nga, yung sabi ko kanina, no need to buy to start operating as an STR or short-term rental. Next is increased cash flow. Kasi 'di ba, instead of kagaya ka sa example kanina, instead of 10,000 per month for an unfurnished um, property, sa short-term rental, pwede kang kumita ng parang 20,000 to 30,000 per month. Depende sa kung gaano ka mafu-fully book. Tapos, can adjust pricing according to demand and season. So, for example, the low season, for example, niyan ay mga August to November, gano'n. Yung mga hindi holiday or, for example 'yan, 450 per night yung property mo. Pero pagdating ng peak season or may mga holiday, for example, yun nga yung sinasabi nila na mga December, tapos yung mga 4th of July, mga summer time nila, yung mga tipong bakasyon yung mga tao, tumataas siya ng up to 600 per night. So, that is a very, very significant increase. Tapos, more streams of income kasi aside from the nightly rate, you can charge guests for other fees. For example, cleaning fees halimbawa, kasi sa Airbnb, pwede kang mag-charge ng per night and then pwede ka rin mag-charge ng separate na fee para sa paglilinis, 'di ba? Pag alis mo, mayroong mga housekeeper, ah, 'yun, cleaning fees. Then pet fees, halimbawa may magdadala ng aso nila and it will take more time to clean kasi nga siyempre yung maintenance niyan 'pag may pet, may mga siyempre aalisin mo yung amoy, aalisin mo yung mga balahibo which is siyempre hindi, um, sa ibang guest kasi may mga sensitive na guest na parang ayaw nila ng gano'n. So, we have to 'yan.
So, para hindi ka malugi masyado, you charge for pet fees and then other things then. For example, early check-in, yung mga upsells mo. Halimbawa, marami kang ino-offer aside from nightly rate. Halimbawa, gusto mo rin, nag-o-offer ka rin ng free pick-up sa airport, papunta sa property, parang Grab, ganon. Tapos delivery service, mga ganon. Yun yung mga example ng mga other streams of income na pwede mong isabay sa isang guest, sa isang reservation na not only na kikita ka, but it will bring more convenience on their part. So it's a win-win situation and then you have more streams of income. Whereas pag kinumpare mo sa long term, ang magiging income mo lang is yung upa lang, yun lang, 'di ba? So and lastly, it prevents risk of major maintenance. Bakit? Kasi pag sa long term, susunod na beses mo na bibisitahin yung property mo, after 1 year, pag umalis na sila sa bahay, if hindi ka masipag mag-inspect every 3 months. But dito, dahil regular yan, for example, after 3 days, aalis na yung guest, or after 1 week, aalis na yung guest, makikita mo kagad, may inspect mo kagad yung property kung meron siyang damage, kung meron na siyang mga leak or something, or mga scratches or mga butas sa walls, mga ganyan, which is for that span of time, pwede mo pa siyang magawa ng first aid or maremedyo mo pa siya kaysa dun sa after 1 month, mamaya yung leak na yun, marami na rin pala siyang naapektuhan, parang kumbaga nag-leak na buong kisame dahil lang sa isang tulo na napatagal mo ng 1 month, ng 1 year. Kaya yun yung kagandahan sa short-term rental. It prevents risk of major maintenance. Ano naman po yung disadvantage? Actually, hindi naman siya totally disadvantage, but it is a challenge that you can prepare para maging ano ka, mas mapaghandaan mo at hindi ka masyadong malugi for your short-term rental. So, it requires more research or expertise. Of course, para ka na kasing hotel nito. So, for you to be, I mean, to stand out, for your listing to stand out sa isang website or sa isang, I mean, let's say sa Airbnb or sa Facebook, sa social media, you have to have a great interior, a unique interior o kaya something something na magmumukhang professional and kaaya-aya, inviting, enticing yung property mo, no? And then next is location. Siyempre kailangan mong i-research kung anong location. Dito ba sa location na 'to marami bang napunta dito na more likely nagbo-book sila para mag-stay? So 'yun. Tapos yung avatars. Ibig sabihin para meron kang specific type of people na magre-rent sa property mo. So for example, meron kang condominium, one bedroom condominium. Ano bang type of people na more likely na uupa sa'yo? That means it's gonna be like bachelors, mga single people, young professionals na yun nga, mga around 1 to 2 persons lang. So, for example, if you have an avatar, for example, you have a business person, yun yung target market mo. Of course, dun ka ngayon magko-construct ng interior, ng amenities na i-include mo sa unit mo para magkaroon ng magandang experience yun nga, yung itina-target mong client or itina-target mong guest. So, for example, para isang businessman, ano ba ang essential na amenity? Of course, the essential amenity for businessman, for me, according to my experience, would be a coffee machine or coffee maker. Dapat may coffee. Tapos, meron din dapat magandang Wi-Fi signal, something like that. No? Tapos, ayun, and then ordinances for city and state. City and state. State means parang kumbaga pag kinumpare mo dito sa atin, that is called province.
So, hindi ka basta-basta puwedeng mag-operate as an Airbnb kung bawal naman kung wala namang ordinansa na nag-a-allow nun. So, for example, ah, sa ngayon kasi sa Dallas, bawal mag-Airbnb doon. So, hindi ka kikita kasi nga bawal ka mag-Airbnb dun. I mean, illegal ka dun 'pag nag-Airbnb ka or mape-penalize ka. So, yun. Tapos yung more operational expenses, of course, dahil, consistently dapat dahil lagi kang may guest, dapat consistent din na full supply ka, lagi kang magre-restock, 'no? So, for example, dapat sa bawat booking meron ka dapat towel na malinis, so ipapa-laundry mo 'yun, na ipapa-laundry. Tapos, dapat yung coffee mo magre-restock ka na magre-restock 'pag naubos, kailangan bibili ka ulit. And then yung mga toilet paper, yung mga paper towel, mga gano'n. Tapos siyempre 'pag marami ka ng property, you will be hiring co-host and VAs. So, that's That's not like a disadvantage, but, kasi nga dahil nga it's a profession, it's a business. Of course, you need to invest para maging effective ka, yun, other than sa naglo-long term ka. And then if guests damage the property, yun, 'pag na-damage yung property nila, um, I mean na-damage na yung property mo, yung mga gamit mo, appliances mo, gano'n. So, sa US naman kasi they get insurance para sa mga ganitong mga gastos 'no. Apart from that, yung Airbnb meron silang parang insurance din mismo para sa mga host na nagpapa-Airbnb, that is called air cover. So 'pag si guest ay may nasira, puwede ka mag-file ng claim para, um, i-reimburse nila sa'yo yung yung nagastos mo dahil dun sa damage na ginawa nung guest, okey? So, how does it work? The short-term rental management. So, first let's see the process of hotels. For example, sa pre-arrival, magbo-book sila ng stay, magpipili sila ng room, tsaka ng date, okay? So then pagdating na ng check-in day, yung mga tipong arrival day na niya, the guest arrives at the hotel, the room key is given by the front desk, ang tawag dun, basta yun, receptionist. Yun. Tapos personal guest assistance by uniform personnel, yung mga bellboy, mga ganon. Tapos there's a welcome letter which is like instruction or manual guide for their stay, about the hotel and about all that stuff. Tapos pagdating naman ng occupancy or while I mean during the stay, there is a concierge where they can ask the everything like mga recommendations kung saan ba puwedeng kumain, saan ba yung magagandang puntahan. Tapos, um, mails and telephone calls, yun nga, through telephone calls, through mail, yun yung parang form of communication while they are staying. So, after their checkout, magse-settle sila ng bill and then magche-checkout na sila and then there's a housekeeping and then there's a thank you letter, usually, no? And so, yan yung process ng stay ng guest when they book in the hotels. So, let's go naman sa short-term rentals. Sa short-term rentals, sa pre-arrival, the guest books their stay. So, parehas lang to ng hotel. Tapos, upon booking, magbabayad na rin. Tapos, and then, of course, pag magtatanong-tanong ka ng mga ibang, okay. So, ayun, sa other inquiries, kunyari, parang, anong klaseng coffee machine yung coffee machine nyo dyan? O kaya,
Saan ba 'to, ano bang view niyan sa balcony, mga gano'n. Tapos, siyempre bago sila dumating, nagse-send na kaagad tayo ng check-in instructions tsaka guidebook, 'no. Tapos yung room key, ini-issue yun via code or an app for smart lock app where, through cellphone kaya pipindutin lang nila tapos mabubuksan na yung pinto, so yun. O kaya a code, bibigyan sila ng 4-digit code tapos yun yung code nila for the rest of their stay. So, that's that that all happens before they arrive. So, pagdating naman ng arrival day, guest arrives at the property, usually naman walang ano, yun nga, ang kaibahan sa short-term rentals, wala silang ano, receptionist, walang bellboy, walang receptionist, wala. Pagdating mo do'n, nandiyan ka na sa bahay, buksan mo na lang yung pinto tapos 'yan, no need to be assisted. Actually, hindi naman no need to be assisted. It always we always assist the guest, pero hindi personally. Ano lang, puwedeng text, puwedeng, call, so 'yun. During occupancy of the guest in the property, 'yun, ang mga nag-a-assist ay host, yung may-ari, kung wala siyang empleyado, so kung company namin, kung mga company na yung nagma-manage, property management, gano'n, meron silang VA, meron din silang co-host. And then finally, when they check out, they have, check-out message instructions. So usually naman, hindi naman 'yan masyadong komplikado, parang sasabihin lang nila sa checkout message ay, "Oh, 'wag mong kalimutang yung mga gamit mo, 'wag mong kakalimutan, mga charger mo," gano'n. Yung mga valuables mo, tapos make sure the key is in the counter, kitchen counter, gano'n. Tapos make sure na naka-lock yung pinto, yung mga gano'n lang yung mga instructions for checkout. Tapos ayun na, maglilinis na for the next guest. Okay, so next, where do we market our short-term rental properties? So, um, the other way, one of the ways to market the property, major ways are OTAs or what we call online travel agencies. So, yan yung mga, what we call this, parang mga agent sila, kumbaga, or mga middleman sila ng ano, nasa gitna sila natin, sila yung tulay para sa ating host at saka sa mga guest. So that examples of that are Airbnb, Vrbo, Booking.com, tapos dito sa Asia, ano, mga Agoda, ganon, Klook, Klook ba yan? Yan. Yun yung mga online travel agencies. And then dito, um, yung etong mga travel agency na 'to, nag-aano sila, kumakaltas sila ng commission nila sa guest at saka sa atin, 'di ba? Double double income sila. Pero, dahil nga marami silang nandun kasi yung mga ano, market, nandun yung traffic ng yung mga guest kasi diyan dito sa OTA na 'to naghahanap ng mga puwede nilang pag-stayan, 'no? Kasi first of all, yung guest, secured sila 'pag dito sila nagbo-book. Kaya yun, dito tayo madalas nakakakuha ng majority of our guests. And then also our website din, we have our own website. Usually lahat ng mga short term rental ay may sarili silang website. Kasi usually ito kasi yung first stage niya, 'pag nakuha mo dito si guest, 'pag nag-repeat guest na siya, 'pag magbo-book siya ulit, puwede na siya mag-book sa website mo, magrekta na kayo para hindi na siya magbayad ng booking fee, hindi na rin tayo magbabayad kila Airbnb ng commission nila. So yun, win-win situation. And then also yung sikat dito um, sa ating bansa
mostly sa social media, mga GC-GC na mga private resort, mga private pool, ah, house for rent, transient house, makikita mo 'no. Tapos may mga Facebook page sila nun, tapos meron din silang mga reels, yung mga nakikita mong reels na 'yan. So where that's also a way to market, or I mean where to market the short-term rental properties. Okay? Ang tricky lang po diyan, um, kaya natin pinipili lagi itong OTAs kasi dito meron tayong insurance mostly. While and then meron sarili silang screening ng guest, ibig sabihin lahat ng guest dito, mostly nave-verify sila and legit yung mga guest dito. Whereas sa own website, verified naman din kasi kadalasan ang mga nakaka-target, ang nagiging guest natin 'pag galing sa own website, yung mga nag-i-inquire sa'tin or yung mga nagre-repeat booking. Tapos itong social media, ayan, medyo mahirap kasi nga hindi naman lahat ng profile sa social media ay legit. Kaya yun, pagka dito ka nag-market ng property, dito ka nag-accept ng reservation, you will have to have, um, ang tawag dun, a streamlined or mahig medyo mahigpit na screening na requirements para sa guest, para yun nga, para for example, hihingan mo sila ng ID, hihingan mo sila ng security deposit para kung sakaling may mga damages, ganyan, yun. Tapos, yun, these are the examples on where to market your property. So, aside from that, syempre, pwede rin naman na referrals, no? Word of mouth, yung sa mga halimbawa, yung mga katrabaho mo o kaya may mga agent ka nakausap na 'pag nagbigay sila sa'yo ng mga customer o nagbigay sila sa'yo ng guest, meron silang commission, yun. Next is tools to operate will be online platforms. So, yan yung mga Airbnb, verbobooking.com. So, ang tawag sa kanila din ay software. Tapos, nagsisync sila ng availability and details across all platforms. So, pwede kang mag-post dito sa Airbnb, sa verbotbooking.com, and then pwede mong i-connect yun, isi-sync mo yung calendar dito. Meron yung certain process na isi-sync mo yung calendar para 'pag halimbawa may nag-book dito sa booking.com bukas, ibig sabihin iba-block niya na yung calendar dito bukas para mamaya tatlo pala sila magche-check-in, isang malaking problema yon. So yun yung purpose, yun yung mga benefits ng online platforms. For multi-properties pala. For example, multi-properties 'pag halimbawa marami ka ng kunyari 3 na property mo, 5, which is in bigger companies, mga 50 properties, 30 properties, 100 properties. So, yan. Ito yung mga ginagamit nila. Sa calendar, sa property details. So, you don't need to manually input details, no? Tapos, you can connect payment and other operational software. So, for example, ilalagay mo lang dyan yung bank details mo. Tas every time na may magbo-book sila, papasok na sa bank account mo yung nila, yung bayad. Hindi na kailangan ika-cash niya, hindi na kailangan singilin mo si guest dun sa mismong bahay mo para mabayaran ka niya. So, yun yun. Tapos, next ay channel management. Ano naman po yung channel management? Ito po yung aside from dito sa Airbnb, verbobooking.com. Ito po yung parang software na nagko-connect dito sa Airbnb, verbobooking.com para ma-make sure na lahat ng info dito sa Airbnb, Verbo at booking.com and other platforms ay mayu-unify mo dito. Okay?
yun nga, mas effective 'to kaysa sa magsi-sync ka dito. Mas effective 'to kasi hindi mo na kailangan usually, hindi mo na kailangan mag-check isa-isa dito sa Verbo for 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 inquiries. Um, pagpasok mo dito sa ano, sa software na 'to, lahat ng nag-book sa Verbo tsaka sa Airbnb, sa Booking.com, puwede mong dito ka na lang mag-login. Makukuha mo na lahat ng info nila. Makukuha mo na lahat ng messages galing sa lahat ng platform na 'to. So, this will prevent double bookings and unnecessary cancellations. Kasi hindi ka basta-basta puwedeng mag-cancel sa mga OTAs na 'to. Kasi kagaya ng mga halimbawa sa Lalamove or kaya sa Grab, hindi ka basta puwedeng mag-cancel kasi 'pag nag-cancel ka mape-penalize ka and puwede ka rin ma-ban dito sa mga website nito. Property details, parang nagkamali ako dito. Online parang parehas sila. So, ito nga yun, ito yung tunay na ano. Okay. So, cleaning software naman for ano naman 'to, internal team. Kasi ikaw, um, hindi naman ikaw usually laging yung naglilinis ng sarili mong unit. Although may mga gumagawa ng renter na mga may-ari na gano'n. Kasi isa lang property nila o dalawa lang. So, kaya ng energy nila yon. Paano 'pag 10 yung property mo tapos lahat yon mayroong magche-check-in on the same day? Siyempre hindi mo kaya yon na mag-isa. Kaya meron kang cleaners na iha-hire mo. So, for you to monitor and ensure that the quality of the cleaning is always being maintained, there's a cleaning software for that. So that will be usually we use Terno. So it is an online platform that helps vacation rental host with turnovers. It's a free software, wala po tong bayad. So pag sinink mo to dito sa mga channel management na to, lahat ng booking dito sa Airbnb, Vrbo, Booking.com, lahat ng checkout date nila papasok sa Terno. Tapos tapos magsi-sync din siya sa cleaner. Makikita ni cleaner kung kailan yung bawat checkout ng mga booking para malaman ni cleaner na may paglilinis siya, may cleaning project siya sa araw na yun. For example, bukas may magche-checkout, sa next week may magche-checkout dito sa isang unit. Makikita ni cleaner yon para pag checkout ni tenant or ni guest, makakapaglinis na siya. And then malalaman niya rin na merong next check-in sa araw na yun for that specific unit. And mapa-prioritize niya ngayon kung anong unit yung ano niya, lilinisin niya na ipa-prioritize niya matapos na linisin. Okay? Next is, it is helpful to document any damages and reports that from that particular guest. Kasi yung Terno, kapag okay, tingnan ko. Oops. Kasi ang Terno, meron dun sa for every clean, pag pumunta ka dun sa date na yon, meron option dun na pwede mag-upload ng picture yung cleaner para makita mo kung talaga bang malinis yung pagkakalinis niya, maayos yung pagkakaset niya ng mga bed, malinis, pulido, tsaka kung mayroon bang damage. Kasi kung may damage yung property at may picture, of course, pwede nating i-charge yung guest doon. So, pag wala tayong ganong mga ebidensya, of course, syempre malulugi tayo. Yun nga, yung magmamanage ng STR. So, papakita ko lang yung documenting any damage, tsaka, ayun, yung kanina rin pala,
the cleaners can monitor the dates of cleaning. Nasabi ko na pala yun kanina. Tsaka, dito rin sa Terno, sige na nga, pakita ko muna yung documenting any damages. For example, ito, si Delmi. Tingnan natin yung details. Hindi siya good cleaner. Ayan, ito. For example, si Lady. Ayan. Makikita mo kagad kung ano bang mga cleaning ang nagawa nila. May ensure mo na pag may nagreklamong guest, na sinasabi nila, madumi yung CR. May may papapakita ka na. Hindi ito nga malinis nga yung pagkakalinis ng cleaner ko Ito I have proof na malinis yan bago mo datnan. Di ba may ganyan pang design pa sa towel. So, my point is, it will help with quality control of the cleanliness of your property. Kasi pwede kang malugi kapag nadatnan ni guest na hindi madumi yung na hindi malinis yung property mo. They have the right to ask refund for Airbnb. So, nagamit na nila yung property mo pero parang nakalibre, di ba? Kaya this is a great tool for that. Also, you can provide them a list. Saan yung checklist? Yan. You can provide them a list na pwede nilang nasusundin nila. Kasi minsan, hindi ka lang pwedeng magmamap ka lang, hindi ka pwedeng magwawalis ka lang Kailangan may checklist ka na, itong washing machine, dapat wala tong laman na labahin bago ka matapos mag-cleaning. Tapos, halimbawa, kailangan walang alikabok yung mga ibabaw ng mga appliances. Yun yung mga Tapos dapat yung mga basura, mga naitapon na sa labas, wala nang matitirang basura doon. So, yun yung mga checklist na kailangan mong gawin na magagawa mo dito sa software na to. No? So, this is an example of checklist. So, yan. For Loretta, saan na yun? Tsaka halimbawa, pag nag-o-offer ka ng mga toiletries, sabon, shampoo, ganon. Yun yung ayan, for example, if you notice any damages, notify us immediately. Laundry, all the linen bed covers. Tapos dapat kailangan sa bawat bedroom, sa bawat kama, naka-triple sheeting method kayo. Tapos kailangan ipupunasan niyo yung side table, tsaka yung mga lamps. Kailangan i-vacuum niyo yung closet tsaka yung mga sahig, yung mga room. Mag-spray ka ng freshener. So, yan yung parang quality mo, yan yung SOP mo. Kailangan, ganito dapat kapulido yung, ganito dapat madadatnan ng guest mo pagka-check-in niya. So, yan, that's how it works. Then, lastly, will be the dynamic pricing software. Kasi, dahil nga merong peak season and lean season, hindi ka pwedeng magpresyo ng 3,000 per night sa isang one bedroom sa isang patay na season kasi wala talagang uupa sa'yo. Tas yung mga katabi mo, lang, mga 1,000 lang per night. Hindi ka kailangan makisabay. With the dynamic pricing software, these are the websites na ang specialty nila ay mag-determine, ang tawag dun? Kukuha sila ng data tapos sasabihin nila sa'yo magsasuggest sila sa'yo kung magkano yung gagawin mong price for
for that day. For example, sa Holy Week, medyo peak season yon, dapat magtaas-taas ka ng konti. And then, simple pricing din, di ba yung ginagawa ng mga resort? Pag weekdays, half price. Then, pag weekends, yun na talaga, mataas yung price. So, yun siya. Ang point dito sa pricing, dynamic pricing, meron silang rules, may algorithm sila. Based on the rules and guidelines, tapos nire-reprice nila yung properties based on market changes, based on demand, based on season. Yun nga yung sinabi ko kanina, lean season, um, short season, market shortages. For example, meron kang property sa Tagaytay, ang dami yung magkakalaban doon. Hindi ka pwedeng magtaas basta-basta ng presyo. So, kailangan meron kang batayan na sasabihin, tapos siya yung magde-determine nun, magsasabi si Wheelhouse o si PriceLab sa'yo na parang, oh, eto yung presyuhan ng dito ngayon sa Tagaytay 1.5 lang sila ngayon per night. Tapos pagdating naman ng nung December, oh, eto yung sasuggest ko sa'yo, 3,000 per night ka, huwag ka mag 1.5 per night kasi lugi ka. Malulugi ka, 3.5 lahat ng mga kalaban mo. Tapos, kaya dapat magtaas ka rin ng presyo. So, what is the importance of the dynamic pricing software? This will maximize your income. Instead of just magpe-presyo ka lang ng 1,500 per day, mag-aano siya, yun nga, dynamic. Pagka low season, bababa ng konti yung price. Tapos pag high season naman, ima-maximize niya yung pwede mong kitain, yung potential mong kitain na pwede mong itaas na price, which is makaka-benefit talaga for the business of short-term rentals. So, yun lang po. Sana may natutunan po kayo. And yun po, salamat po sa Diyos.